Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon ko lang narinig yung favorite. We are in a parish with a Carmelite patron under a Franciscan. Tinatanong ko po kung ano po ang topic. Ang mahirap na topic yung bahala ka na. Bahala ka na. Ano pa? I will take the courage of sharing with you what is Lent according to Saint Therese of Lisieux and Teresa of Avila, two great doctors of our church. Ano po? Alam naman natin si Saint Therese of Lisieux on his little way, she approached Lent through her little way, focusing on a childlike trust in God rather than rigorous, extraordinary penances. She transformed the season by offering small hidden sacrifices with immense love, such as smiling at those she disliked or enduring cold rather than focusing on the grand acts of austerity. Just to give you an idea, no pa? Because during Lent, we are always invited in the three disciplines of fasting, prayer, and almsgiving. And some people, when you talk about fasting, in their own creative way, they fast, especially from food. That's the easiest to fast. That's the easiest to fast. Kaya nga sinasabi ko, it is understandable that during Christmas, you gain weight. But it is questionable that during Lent, you gain weight. Mahirap yung Kwaresma na nagpa-fasting ka, aba, tumaba ka pa. Di ba ba, ano? Ay marahil, ang fasting mo ay hindi pagkain. Our bishops in the CBCP encourage us to fast from social media. Yung matatanda, hindi na problema yon. Yung mga bata ang may problema doon. Dahil walang hawak, kundi cellphone. Di pa ba, na? Bago matulog, cellphone. Pagkagising, cellphone. Habang kumakain, cellphone. Puro cellphone na lang. Di po ba? Ha? Yung matanda, mahina daw. Ito malakas. Hindi ko na ulitin, no? Cellphone ng cellphone. Ano po? Pamilyang hindi nag-uusap habang kumakain, cellphone ng cellphone. Kaya tinitext ng nanay ang anak, kainin mo na yan. Sabi ng anak, sandali lang po. Cellphone ng cellphone. At nang sinabihan na, i-give up ang cellphone, ano sabi ng marami? Hindi na lang ako kakain, Father. Nung una, inaamin ko ito, naiinis ako kapag habang nagmimisa, mayroong tunog na cellphone, ting, 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 ting. No? Naiinis ako. Ngayon, hindi na. Naintindihan ko na. Ano po?
Kasi kadalasan, ang may-ari nun matanda. Matanda. Oo. Ha? Yun. Ha? Yun yung mga nakakuha ng cellphone na hindi marunong mag-operate. Magre-ring, ano po? Ha? Hindi ko tinitingnan, baka mapahiya. Hayaan mo lang. Naku, tarantang-taranta yun kung ano papatayin, ano po? Ha? At mamaya ay lalabas sa misa. Nandun. Ha? Naka-speaker phone. Sasabihin, tawag ka ng tawag, nagsisimba ako. Dinig ng buong bayan, di po ba? Ano? Kasi hindi na tayo marunong mag-silent ng cellphone. Di po ba? Ang malungkot na kwento ay ano, kahit sa simbahan, marami naman durok. Oh. Malungkot ako. Sa Greenbelt, nakakahiyaman. Ha? Pagkatapos ng misa, may lumapit sa office, ay sila daw ay nawalan ng cellphone. O sabi ko, ako'y nasa pilgrimage, sabi ko, ipakitingnan ng CCTV. CCTV. O, tinignan nyo CCTV. Ang mga tirador, babae. Mga nakapostura. Ano po? Nakakatakot ngayon, di po ba, ano? Kaya mag-iingat kayo sa katabi nyo. Ha? Kilala nyo ba yan? Baka hindi tunay na madre ang katabi nyo yan. That's the sad story. My dear friends, my brothers and sisters, we have lost the respect. People fail to respect the place. People fail to respect the gathering. People fail to respect even the season that we are supposed to embrace the discipline. We failed. I always say this, Lent is not just a time to pray, to fast, to give alms. Lent is an invitation to a way of life. Lent is an invitation to a way of life. Hindi yung pagkatapos ng Lent, balik sa dating ugali. Ano po? Marami sa atin, pag Lent, ang aamo ng mukha. Parang ang babait. Ano po? Ng Lent. Pagkatapos ng Lent, mababangis na uli. The sad story about Lent, it is simply become part of our liturgical time. Parang, ay, Lent ngayon. Ganito tayo. Pagkatapos, pag ordinary time, balik sa ordinaryo. Hindi. Ano po? Ano po sinasabi ni Saint Therese? Meron po siyang 5 bagay na sinasabi. Unang-una, make Lent the little way of love. Make Lent the little way of love. Ano po? What matters in life is not the great deeds, but with great love. Alam na alam po natin ito. Kay Mother Teresa of Calcutta, we are not called to do great things, but to do ordinary things with great love. Paulit-ulit ko po itong sinasabi, nakakasawa man, pero magandang ipaalala. Na ano? Pwede kang maglingkod na walang pagmamahal, pero kahit kailan, hindi ka pwede magmahal na hindi ka marunong maglingkod. Pwede kang magtiis ng walang pagmamahal, pero kahit kailan, hindi ka pwede magmahal nang hindi ka marunong magtiis. Pwede kang magbigay ng walang pagmamahal,
Pero kahit kailan hindi ka pwede magmahal na hindi ka marunong magbigay. Pwede kang magsimba ng walang pagmamahal, pero kahit kailan hindi ka pwede magmahal na hindi ka nagsisimba. Maraming bagay na magaganda na ginagawa natin, hindi dahil mahal natin, kundi naghahanap tayo ng palakpak, papuri o pagkilala. Di po ba, ano? Kaya marami sa atin, pag may ginagawang maganda, gusto may picture. Gusto may picture. Pag nagdo-donate, gusto nakalagay ang pangalan. Pag nagdo-donate, gusto binabanggit ni Father nang nag-donate ganito. Gusto natin tanyag. At ang Ebanghelyo ay palaging nagpapaalal, those who do things in secret, the Father will bless them. In a little way, Saint Teresa of Lisieux advised, miss no single opportunity of making some small sacrifices. Sabi nga niya, by smiling, by saying kind words, doing smallest right, and doing it for love. Alam niyo, ang pinakamahirap ngitian, yung kaaway. Di ba, ano? Ang hirap ngumiti. Alam niyo, ang problema natin sa misa, hindi tayo nagtitinginan. Hindi tayo nagtitinginan. Nagsisimba tayo, parang tayo lang. Kaya pagdating sa peace be with you, marami sa atin peace ng peace. Di po ba? Ah, batiin natin ang ating mga katabi ng kapayapaan. Peace. Ah, wala kayo na iuwi kundi peace. Di ba ba? Nahawa pa yung katabi. Natalsikan nyo ng laway. Di ba ba? Wala. Pag walang pag-ibig, napakahirap gawin ang mga bagay. Di po ba? Bakit ba napagtagumpayan ni Kristo ang mga pagsubok? Bakit napagtagumpayan ni Kristo ang mga tukso? Ang simpleng sagot, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa Ama. Yun lang ang sagot. Hindi dahil siya ay Diyos. Kasi kung sasabihin nyo, ay kasi siya ay Diyos. Ang aking tanong ay, kaya mo bang tuksohin ang Diyos? Hello? Kaya nyo bang tuksohin ang Diyos? Ay bakit siya tinukso kung alam nyo hindi siya matutokso? Sa madalit sabi, ang tinutokso sa Kanya ay hindi yung Kanyang pagka-Diyos. Ang tinutokso sa Kanya ay Kanyang pagkatao. Huwag nating kakalimutan yon. Si Jesus, being God, is fully divine and fully human. He is fully divine and fully human. Hindi tinutokso ang kanyang divinity. Ang tinutokso ang kanyang humanity. Alam natin na ang pag-ibig ng Diyos ay buong-buo. Walang pagkukulang. Sapat. Ngunit ang tao, alam natin, may panukatan. Di po ba, Kaya nga, sabi ng bata, Ma, gaano ko kamahal ni Lord? Ganito ba? Ganito ba? Ganito ba? Ano sabi ng nanay? Tingnan mo sa krus. Buo ang dipa ng kanyang pagmamahal. Mula kanan hanggang kaliwa. Di po ba, Kaya nga sinasabi ko ito, ang malungkot na kwento, kahit sa pamilya, parang ang hirap na magmahal. Hindi lahat ng mga anak nagbibigay dahil nagmamahal. Di po ba?
Pag nanghihingi ang magulang, minsan sasabihin ng anak, bigyan mo na yan para umalis. Di ba? Bigyan mo na yan para umalis. Hindi binibigyan dala na pagmamahal. At pag may sakit at binibigyan, ano sinasabi? Hindi kasi kayo nag-iingat eh. Yan, may sakit kayo. Alam niyo naman ang mahal-mahal. Di ba, ano? Kaya yung ibang mga magulang, kahit may nararamdaman, hindi na nanghihingi. Bakit? Ayaw nilang sila'y nasusumbatan. Mahirap maging banal. Kaya ano paayanan ni Saint Teresa of Lisieux? Do things, little things out of love. Hindi yung nagbibigay ka lang dahil kailangan. Nagbibigay ka dahil mahal mo. Di po ba, na? Dahil mahal mo. Hindi naman tayo habang panahong naririto, harinawa. Di po ba, no? Ha? Harinawa, hindi tayo habang panahong naririto. Isipin ninyo, after 20 years, nandiyan pa kayo? Oh, grabe. Ha? Maawa naman kayo sa parokya, di ba ba? Ano? We will not be here forever. Life is short. Keep that in mind. Sabi nga ng isang doktor, when I was 40, I thought life is forever. Doktor yun. Now I'm 60, I realize life is short. Maiksi na lang ang buhay. Di po ba? Ayaw nila na marinig yung katotohanan ng life is only 70, 80 for those who are strong. Di po ba? Nasusulat yan sa aklat ng mga awit, maiksi lang ang buhay. Kaya yung aking ama, nung siya ipinasok sa ICU, alam niya, yun na ang huling panahon. Kaya naka-intubate siya, humingi siya ng papel. Sabi ko, ano kaya yung susulat nito? Sabi niya, I thank God I'm 82. Ibig sabihin, ay talagang nagpapasalamat siyang kota. Ano pa? 82. Ako po, 64. 64. Ano po? If life is 70, 80 for those who are strong, 16 years na lang ako. Tanggap ko yun. 16 years na lang ako. Bagamat may mga taong nagbibigay sa akin ng pagkain, itong kainin mo, pare. Pinapahaba pa nila ang buhay ko. Ano po? 16 years. Tinitingnan ko mukha ko sa salamin. 16 years. Di ba, ano? Maiksi na lang yun. Yung 64, ang bilis eh. Yung 16 years pa kaya, di pa ba, ano? Tanggap ko. Kung itong mukhang ito, 16 years na lang, habang pinapanood ko kayo, yung iba sa inyo, mas maiksi na lang. Aba! Alangan naman, di ba, ano? Maiksi na lang. Ano po sabi ni Saint John of the Cross? Ha? In the twilight of our lives, when we bend our knees before God, God will never ask the question, how much money you have, where you have been, what titles you have gained. God will simply ask one question, how much love you have given. Sa Tagalog, mas maganda yon. Sa takip silim ng ating mga buhay, sa pagluhod natin sa harapan ng Diyos, hindi itatanong ng Diyos, magkano ang iyong naipon? Hindi itatanong kung saan ka nakarating. Hindi itatanong ng Diyos kung ano ang iyong naabot. Ang itatanong ng Diyos ay, gaano kalaking pag-ibig ang iyong ipinagkaloob. Saint John of the Cross, a Carmelite mystic. Ano po? Kaya nga, sabi ni Saint Teresa of Lisieux, don't think of great love.
think of doing love in a little way. Because little love add one after another, later on, will become great love. Ano po ba ibig sabihin ng Carmel? Carmel means the vineyard of the Lord. The vineyard of the Lord. At pinapaalala natin ng mga santong ito, we are different flowers on the same vineyard. We are different flowers on the same vineyard. Ano ba? Hindi naman pwedeng puro tayo rosas. Ha? Merong gumamela. Merong kalatsutsi. Di po ba? Ano? Kung ano man. Why? Because Saint Teresa of Lisieux reminds us that we are loved by God in our own little way, not in our greatness. Begin with that. So try to experience Lent by doing little things with great love. Second, sabi ni Saint Teresa of Lisieux, trust the Lord over self-reliance. Trust the Lord over self-reliance. Bakit? Tinuturo sa atin ng Diyos, ng mundong ito, that we should be self-reliant. Sabi nung isang popular na guro, sabi niya, I define success by putting myself needing no one. Ang kanyang definition ng success, yung ako ay nasa estado na hindi ako nangangailangan ng sino man. Di po ba, no? Hindi ko kailangan ng pera mo. Magsabi ka, wala akong kailangan sa iyo. Yun ang panukatan ng tagumpay. Di ba, ano? Alam mo, nagkamali siya. Ang laki ng kanyang pagkakamali. Ang tinuturo ni Saint Teresa, manalig ka sa Diyos. You must learn recognizing one's own weakness and relying completely on God's mercy. Why? Because if God will not bless you, even holiness, you can never achieve. If God will not bless you, even holiness, you cannot achieve. Maraming nagplano kagabi na hindi na nagising kanina. That's the sad story. At maraming nagplano kaninang umaga, hindi na umabot ngayong gabi. That's the reality. Alam ng marami sa inyo, na-stroke ako. September 17, 2022. A normal day. Normal. Normal na normal. Nagmisa sa umaga, nagkasal ng alas 3, nag-drive ng alas 5 papunta sa Mega Mall dahil may kainan. Alas 5:15, hindi may galaw ang buong katawan. Very normal. Sabi ko sa katabi ko, naduduling ako. Itatabi ko ang sasakyan. Sabi niya, baka vertigo. Hindi ito vertigo. Alam ko ang vertigo. Umiikot ang daigdig. Ito, duling lang ako. Ano ibig sabihin ng duling? Nagdodoble ang paningin. Nakukuha pa niya. Sabi niya, ano? Sabi ko, maya-maya,
Wala nang pakiramdam ang kamay ko. Sabi niya, ngiti. O ngiti. Di ba? O sabi niya, pantay naman. O, hindi stroke. Kasi pantay ang mukha. Di ba ba, ano? Sabi ko, hindi ko alam kung ano ito. Pero wala nang pakiramdam ang bewang ko. Wala nang pakiramdam ang hita ko. Kaya sabi ko, pakitawag mo yung security guard ng Mercury. Ilipat ako sa likod. Tawagan mo si ganito. Ipag-drive ako. Dalhin ako sa hospital. Sabi niya, ano nangyayari? Wala akong alam. Sino makapagsasabing ikaw'y may stroke? Ano po? Pagdating ko sa hospital, ang meron na lang ako ay pandinig at bibig. Hindi may mulat ang mata, nakakapagsalita. Ganon kabilis. Ang masakit na kwento ay ano, bago nangyari yon, nagpa-blood test ako. Normal. Healthy. Sabi ng doktor, you're healthy, father. Wow! Simula ngayon, simula noon, di na ako naniniwala sa blood test. Huwag kayo masyadong maniwala sa blood test. Hindi nyo alam. Ang stroke ko ay hindi dahil may sakit ako sa puso. Ang stroke ko ay dahil ako ay diabetic. Kaya mag-iingat yung diabetic sa inyo. Yung mga classmate ko sa media, diabetes, di ba ba? Ha? Yung mahilig tumawad, konti lang, masarap. Ano po? Kaya ako'y nakabangon, ang kabilin-bilinan ng doktor, lahat ng masarap, bawal. O tapos, di ba ba? Gusto mo humaba ang buhay? Lahat ng masarap, bawal. Di ba? Yung mga nandadaya dito, mag-isip-isip kayo. Yung mga ayaw sumunod sa doktor, bahala kayo. Di ba ba, Pero tandaan nyo ito. Pag kayo ay hindi na pinagbabawalan ng doktor, wala na kayong pag-asa. Tandaan nyo yan. Pag may pinagbabawal pa, may pag-asa pa. Pero pag sinabi, sige, hayaan mo na kumain niya ng kahit ano, malapit na kayo. At least pinagbabawalan pa kayo. Di ba ba, You will never know. You will never know. Stop thinking that you can do it. Stop thinking that you don't need anybody. Ang hirap nun. Paralyzed ka. Isipin nyo, 5:50 ng hapon. Dinala muna ako sa isang hospital. Hinahayaan ako. Kasi normal lahat. Habang ako'y tinetest. Can you imagine? Na-stroke ka? Nag-blood test? Normal na naman? Ay, hindi normal yon. Ano po? Hindi normal. Kaya sinabi ko sa aking kasamang pari, ilipat niyo ako, ilipat niyo ako. Inilipat ako sa Cardinal Santos. Habang ako'y binabiyahe ng ambulansya, walang sinabi yung nurse sa loob, Father, sinisiguradong hindi ako nakakatulog. Father, nakaliko na tayo. Father, nandito na tayo. Father, hindi ka talaga makakatulog. Father, nasa Wilson na tayo. Father, papasok na tayo Father, naharapan na tayo ng emergency room. Father, ililipat na kayo. Diba? Hindi ka talaga Nung ipinasok ka ng ganyan, nadinig ko yung doktor ng kaibigan ko. Sabi niya, Father, they might not make it. Sabi ko, ano kaya itsura ko? Diba? Bakit? Sabi nung kasama ko, nangingitim na mga kuko mo. Nangingitim na. Ibig sabihin, wala ng oxygen. Di ba ba?
Kaya habang nasa emergency room ako, pinagdadasal ko talaga, Lord, kung gulay, patay na lang. Kung gulay, patay na lang. Di po ba, ano? Bakit? Sino mag-aalaga sa akin? Sino magbo-volunteer na mag-aalaga sa akin? Di ba? Kahit nga caregiver, nadadala eh. Meron isang matandang may birthday, 80 years old, 10 years nang nakahiga. Inanoin ko, sabi ko, nanay, birthday nyo. Anong gusto nyong pa-birthday? Sabi niya, sana dagdagan pa ni Jesus ang panahon. Sabi ko, hindi kayo napapagod humiga. Sabi, hindi, Father. Sabi ng caregiver, di ko na kaya. Di ba? Pwedeng kayanin ng may sakit, pero hindi pwedeng kayanin ng nag-aalaga. Di ba ba, ano? Mabuti kung bubuhatin ka lang, mabuti kung iikot ka lang, mabuti kung papaltang ka lang. Hindi. Mahirap mag-alaga ng may sakit. Kasi yung iba sumusungit, di ba ba, ano? Ay, naku, alam ko yan. Ngayon, nung sinabi, Father, ililipat ka na namin sa ICU. Alam ko, sabihin ko, hindi. Hindi ka nga makagalaw eh. Opo. 1:30 in the morning. Itong problema, Father, magda-diaper tayo. Ay, mahirap. Mahirap. Isipin ninyo. Sasabihan kayo, magda-diaper na po tayo. Diba? Can the sister imagine that? Ha? Nabalot ka na ngayong kasulihan. Walang makita sa iyo ang tao, di ba, ano? Ngayon, sasabihin sa iyo, magda-diaper na tayo. Di ba, ano? Alam nga man nakakasulya ka habang nakadiaper. Di ba, ano? Napakahirap isipin. Father, tatanggalin ko na ang pantalon mo. Ay, ang hirap. Ang hirap nun. Ang problema, hindi ko may mulat ang aking mata. Gusto kong makita kung sino yung mga taong nanonood, di ba? Oo, di ba? Father, ibababa ko ng pantalon. Ayan na. Maya-maya, Father, ibababa ko na brief mo. Ay! Lord! Makikita na nila! That's one of the greatest poverty. You are not in control. Basta ikaw ay may sakit, mayaman, kahit obispo, kahit ikaw ay madre, wala. May maghuhubad. Di ba ba na, Lord? Kaya ako'y iniimbita magbigay ng talk sa Cardinal Santos, hirap na hirap ako. Natatawa kayo kasi hindi nyo naramdaman ang aking nararamdaman. Bakit? Isipin mo, magmimisa ako doon. Di pa ako ng di pa. Sumainyo ang Panginoon. At may nagsisimba, ay nakita ko na yan. Naintindihan niya yan. Hindi nyo naintindihan. Bakit? Hindi nyo pa nararanasan. Di ba? Sino ba nakakaintindi tungkol sa isang inang nanganganak? Who can understand a mother giving birth? Only the mother. Not even the child. Not even the husband. Not even the doctor. Only the mother can experience the totality of the pain she has to embrace to give birth. Di ba? We can talk about it. Science can write about it, but only the mother can really understand it. Why? Because they have gone through it.
My dear friends, my brothers and sisters, don't wait for the day when God has to humble you. Nag-anoint ako na isang mayamang mayaman. Mayaman talaga. Ang ganda ng bahay. Pinuntahan ko sa second floor. Naka-wheelchair. At ano sabi niya? I begin to realize, Father, money is nothing. You have food, and yet you cannot eat. What you have are tablets. I have a big house, but I am confined in my wheelchair. I have so many cars, but I remain at home. You can look at my closet. They are signature clothes, but I remain with my pajama. Diba, ano? He realized that there are limitations in what we can have in this world. So, Saint Therese reminds us, stop thinking of yourselves too much. Go back to God. Go back to God. Many times, I've been asking people, if you can do this, try this. That you look at yourselves in the mirror naked. Of course, alone. Diba? You look at yourselves in the mirror naked. And ask yourselves, who am I? Without your earrings, your necklace, your lipsticks, without everything, who are you? Try to answer the question, who are you? And only then you will realize, regardless how rich you are, you will say, you are nothing. We are nothing without Christ. A good reminder, without nothing. That's why Saint Therese of Lisieux said, during Lent, try to do small sacrifices. Not necessary, or instead of performing grand public penances, focus on the hidden daily sacrifices, such as enduring physical discomfort. Physical discomfort. Small sacrifices. Like what? Enduring the heat. May mga tao, marahil nagsisimba dito ngayong summer, maghahanap ng aircon na simbahan. Kasi ayaw na mainit. Mahirap yung nagsisimba ka. Ang nirereklamo mo, ang nipis ng foam ng kneeler. Maraming ganon. Little sacrifices. What are the little sacrifices that God will honor from you? Little sacrifices. Kausap ko yung mga madre. Sasabihin ko na, Pink Sisters. Nagbigay ako ng retreat sa kanila. Nagbibihis lang sila once a week. Nung kanilang panlabas, once a week. At may nangungumpisal, nirereklamo niya yung kapwa madre niya. Father, yung isang madre nga, 2 beses magbihis sa isang linggo. Mali yun eh.
Di ba? Di ba, no? Pero tayo, counting pawis lang, palit. Di ba, no? Ha? Little sacrifices. What are the little sacrifices you can offer? Hello? Nag-iisip ba kayo? Mag-isip kayo. Di ba? Yung hindi ka magpipedicab, maglalakad ka. Di ba? Ano? Mahirap yung hindi ako kumakain ngayon. Tapos wala ka naman talagang makain. Hindi sacrifice yun. Wala ka talagang makain. Di ba ba? Ang pwede lang mag-fasting yung merong kinakain. Nakuha po ninyo? Ang pwede lang bumaba sa first floor yung na may second floor. Tandaan nyo yan. Ha? What are the little sacrifices that God is asking from you? Diba? Sometimes, just to sit beside somebody you do not like is a sacrifice. Kinukwento ko ito eh. Bakit ba puno ang mga kape? Coffee shop? Bakit? Bakit puno? Ha? Mga adik ba sila sa kape? Hindi. Mga taong ayaw umuwi. Ayaw umuwi. Bakit? Ayaw nilang kasama o kausap ang mga kasama nila sa bahay. Doon sa isang parokya, ang misa 5:30, 6:15, 7:15, yung nagsimba ng 5:30, sila pa rin ay 6:15, sila pa rin ay 7 o'clock. Sabi ko, kayo na naman. Ba't hindi kayo nauwi? Ano sagot sa akin? Wala pa pong gagawin sa bahay. Ano? Ginagawa niyo akong libangan? Lugi ang simbahan sa inyo. Mabuti pa sa sinehan. Kada pasok may hulog. Sa simbahan, tatlong misa, isang hulog lang. Di ba, anak? Sabi ng isang anak, Father, hayaan mo na si Mama. Kasi pag umuwi ng maaga, magbubunga nga lang. Anuhin mo ang dami ng misa kung hindi ka nagbabago. Di ba ba? Little sacrifice. Little sacrifice. You don't have to do great things. Little things. Little things. Small sacrifices. Fourth. Ito maganda ito. Sabi niya, welcome Jesus. Welcome Jesus as a little boy. For the child Jesus is pleased by finding the spiritual emptiness and surrendering your will. Alam nyo, mula San Antonio, isa sa paborito kong santo, si San Antonio de Padua. At may hawak yan na bata. At isa sa kanyang pagninilay ay ang tunay na kabanalan ay nakikita mo ang ninyo nakangiti sa iyo. Ang tunay na kabanalan, sabi niya, that you can see the little child giggling before you. The psychology of a child is that if the child is afraid of you, he is seeing something bad in you. Alam niyo ba yun? Subukan ninyo. Yung kumalong kayo ng maliliit na bata, pag umiyak, may demonyo kayo.
the child cannot find security and comfort in your arms. Nakakatakot yun, no? Nakakatakot yun. Pero sabi ni San Antonio yun. Kasi may mga talagang taong lapitin ng mga bata. Pero may mga tao, ang mga bata, takot na takot. They can sense something, sorry for the words, evil in you. Kaya nga sabi ni Saint Therese, invite the little boy, the little child, Jesus, and allow him to be pleased in your presence. How many among us pray this prayer? Come, Lord Jesus. Diba? Come, Lord Jesus. How many among us invite Jesus in our lives? You ask yourselves. Many times you pray to Jesus. Many times you ask Jesus to pray for you. But seldom you ask, Lord, come. Come to my life. Come to me. Make me your dwelling place. Saint Therese of Lisieux invited us that during Lent, we allow ourselves as a manger for God. As a manger for God. Invite Jesus. Again, do little things out of love. Second, trust God, not self-reliance. Third, do small sacrifices. Fourth, invite the little child to come. To come. Will the child play before you? Or the child will be afraid before you? And fifth, sabi niya, try to pick up a pin. Try picking up a pin. Perdible. Ano po? Therese famously stated that even the smallest actions, such as picking up a pin, if done with intense love, can save a soul. Can you imagine? Can you do this? Inside the church, when you see a candy wrapper and pick it up and put it in your pocket, or you see a trust inside the church, picking that out of love and put it in your pocket, or you would simply turn a blind eye, hoping others will do it. Hoping others will do it. Alam nyo, ang malungkot na kwento ngayon, hindi ko po alam dito. Ano po? Minsan ang simbahan, parang basurahan. Nagsisimba, pag-uwi, iiwanan yung boteng pinag-inuman. Kung ano-anong basura ang iniiwan. Di ba? Na kailangan na yung kasunod na magsisimba, may magwawalis muna. Kasi ang daming tira-tira. Di ba? I hope hindi ganyan dito. Nakakalungkot.
Ang hirap pagka minsan, halimbawa sa Greenbelt, sorry for the words, I have to confess this. Kasi ang daming restaurant sa paligid. Magsisimba. May mga dalang iced tea. Uuwi, iiwanan yung mga baso. Ano yan? Nagmerienda habang nagsisimba? Di po ba? A little sacrifice. Teach your children na pag sila iinom, hugasan nila ang baso. Hindi naman nila ikamamatay yun. Di ba? Pag may kinuha na malamig na tubig sa rep, salinan. Hindi babalik ang bote ng walang laman. Hindi uubusin, magtitira pa ng konti. Para yung huling iinom, siya magsasalid, di ba ba? Ang malungkot na kwento, uhaw na uhaw ka. Ang meron ay malamig na bote na walang tubig. Di ba ba, no? Ikaw yung kahuli-huli ang sumandok ng kanin. Sana ikaw na rin ang maghugas. Di ba? Little sacrifice. Picking up a little, picking up anything taken for granted. Di ba? Alam niyo po ba ito? Palagi ko ito sinasabi lately. According to the studies, the children who helped in the house chores when they were little are more successful than many. More successful. Yung pinagpunas nyo ng lamesa, pinaghugas nyo ng pinggan, yung habang pagpasok sa bahay, yung iniiwanan sapatos, ayusin mo yan. Ilagay mo. Di po ba, no? Ngayon, di na makuha sa sitang bata, no? Hindi na. Wala na. Hindi na makuha sa tingin. Pag sinitsitan mo, tiningnan mo. Wala na. My dear friends, Saint Teresa of Lisieux approach to Lent was about becoming more dependent on God, practicing little virtues like patience, humility, and kindness, and doing ordinary tasks with extraordinary love. Madali lang, ano? Saint Teresa, hindi nyo kailangan maglakad yan. Hindi nyo kailangan. Do little things with love. Ano pa? Yung bang bumababa kay sagdana na ganyan, nag-aantay kayo. Hindi yung minumura nyo nasa harapan siya, bagal naman ito. I'm sure may nag-aaway dyan. I'm sure. Na sumisingit, di ba na? Hindi nila alam, pababa ng impyerno yan. Nagmamadali sila. Bakit ba? Bakit ba? Have you asked the question? Why? Excuse me? Why we are so impatient nowadays? Di ba? Meron po bang tanong? Hello? Ay, huwag niyong pilitin. Ano po? Now, 7:58 hanggang 8:30 lang ako, ha? 8:30. Uy, malayo pa ako. Kayo, dyan lang kayo. Ano po? Oh. Oh? May naniningil, may naniningil. Hanggang 9 o'clock daw ako. Ano ka? Yun ang nakasulat doon. Ano po? Now, just quick. Teresa of Avila, 4 spiritual secrets in living a holy Lent.
4. Kanina, Saint Teresa of Lisieux. Ngayon, Teresa of Avila. Ang tawag ng mga Karmelita sa kanya, si Lola Teresa. Ano pa? Number 1, sabi niya, Teresa of Avila said, in Lent, you concentrate on Christ. Number 1, Teresa of Avila says, regardless of everything being said, everything that is being told, everything that you have read, everything that you know, Teresa of Avila said, for a better Lent, concentrate on Christ. Focus on Christ. Not on what you do, but focus on Christ. Teresa of Avila, both in her life and her writings, offered guidance for living Lent well. In a particular way, she advised her spiritual daughters not to focus excessively on fasting or external renunciation, but what is essential, that is Jesus. The goal of the spirit of the Christian Lenten season are not to suffer, not making sacrifices simply for the sake of suffering. Rather, it is the love of Jesus that gives meaning to our sacrifices and to our lives. Focusing Jesus. Keep this in mind. The only person that can save us is Jesus. Alam po ninyo, aking tatay ay protestante. Protestante. Yung kanilang simbahan, walang corpus. Walang corpus. Cross lang. Anong pinagkaiba ng crucifix sa cross? Yung cross, kahoy lang. Yung crucifix, may corpus. May tao. At tinatanong ko siya, bakit walang corpus? At sabi niya, kasi nasa langit na si Jesus. Ang meron na lang ay krus. At sabi ko sa kanya, hindi naman tayo nililigtas ng krus. We are not being saved by the cross. We are being saved by the Christ. Take note of that. We are not being saved by the cross. We are being saved by the Christ. It is the corpus. It is the Christ that saves us. Ha? Kaya, bitbitin mo man ang krus na yan, lakarin mo, simula sa rotonda hanggang, saan ba dulo nito? Monumento. O ano mo? Hindi kayo maliligtas. Nakukuha po ninyo? Kung wala tayong relasyon kay Jesus, wala tayong kaligtasan. Go back to what is essential. And that is Jesus. Kaya sabi niya, concentrate on Christ. Mahalaga yun. Si Saint Teresa of Lisieux, about little way. Everything about little. Little. Ano pa? With great love. Si Teresa of Avila, sabi niya, whatever you do, focus on Jesus. Lent is never about sin. Lent is about the love of God in spite of our sinfulness. That's why Saint Ignatius of Loyola said this, it is more sinful to talk about sin outside the context of God's love. It is more sinful to talk about sin outside the context of God's love. Lent is all about the love of God. It is never about sin. It is the sin
that made God crucified. He allowed himself to be crucified because of his love for us. So focus on Jesus. Second, Teresa of Avila said, yes, prayer, fasting, and almsgiving, but do prayer as a humble dialogue. Do prayer as a humble dialogue. Prayer is essential during Lent. It is something very simple. Speaking with Him whom we know who loves us. Prayer is not a self-centered monologue, but a God-centered dialogue. So if you fail to listen to God, then you failed to pray. Take note, if you fail to listen to God, you have failed to pray. Because prayer is a dialogue. There is a time for you to talk and God listens. And there is a time for God to talk and you listen. Pag ikaw lang ang nagsalita sa iyong panalangin, wala talagang ugnayan. There's no dialogue. Let us set our eyes on Christ, our good, and there will we learn true humility. And authentic humility is the call of Lent. Ang Kwaresma ba ay nag-aanyaya sa aking magkaroon ng kababaang loob? Kababaang loob. Ano po? A good invitation. Concentrate on Christ. Prayer as a humble dialogue. Yung iba, pag nagdadasal, parang mga hinete ng karera. Alam niyo ba yun? Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of Holy Mary, Mother of God. Ay talagang mahahapo ka eh. Ano ang memoryado mong panalangin na talagang galing sa puso mo? Sabi nila, mahirap yung wala ka malamang memoryadong panalangin na may nakasalubong kang multo dyan, wala kang masabi. Di po ba? Kundi, ay. Di ba? Nagpatay lang ng ilaw ang simbahan, ay. Kahit nasa loob ka ng simbahan, takot na takot ka na maiwanan. Di po ba? Ano? Ang di ko makalimutan, love na love ako ni Nanay Mut. Ano po? Mother Butler. Sa parokyang una kong pinaglingkuran. Ha? Paralyzed na. Pero love pa rin ako. Kaya ano sinabi sa kanya na kanyang mga anak, na-stroke si Father, hindi magandang kalalagayan. Ako, umiyak, matanda, umiyak. Pagdasal tayo, mga anak, tayo magtipon-tipon, tayo magkapit kamay. O, diba? Itaas natin si Father Nate, kawawa naman. Sabay-sabay nating dasalin. Bless us, O Lord. Kahit ang Diyos natawa eh. Diba? Ganda na ng iyak mo. Bless us, O Lord lang palang kaya mo. Di ba ba? Na?
Ang hirap nung gano'n. Di ba? Ang mahirap yung gano'n. Ang tatanda na, pag sinabi, the body of Christ, thank you. Ilang taon lang naman ang COVID, nakalimutan mo na kung ano sagot, di ba? Ano? Mabuti na lang nung Ash Wednesday. Talagang maingat na sila kasi sabi ko, pag nilabas nyo ang dila nyo, lalagyan ko talaga ng cross yan. Wala ang mga diwa eh. Wala. Wala ang diwa sa ginagawa. Ano mong gusto mo, nanay? Ay. Gusto niyo sa palad lagyan ng krus? Ay. Wala ang diwa. Mahirap yan. When we pray, our hearts and our mind is nowhere to found. How can God honor your prayer if your mind and heart is not with it? Diba? Third, Teresa of Avila said, a third way to make your Lent meaningful is detachment. Detachment. From the love of Christ flows one of the most characteristic attitudes of Lent. Detachment. This is the state of the soul that frees itself from disordered and selfish attachment to anything or anyone other than God. Detachment does not mean suppressing every desire or aspiration or building a hard, insensitive heart. Since love is the first and the greatest of duties, love is what gives meaning to detachment. Detach. Letting go. Diba, no? Anong nililet go nyo ngayon, let? Yun ang mahalaga. Alam nyo, hindi fasting yung hindi ko kakainin ngayon. Sa Easter na lang, hindi fasting yun. Ang tawag doon ay hoarding. Hoarding. Itatabi nyo muna lahat ng chocolate. Sa Easter nyo nakakainin. Hoarding yun, hindi yung fasting. What do you think God is asking you to be free from? Take note, detachment is to be free from so that you can be free for. Hello? Detachment is to be free from so that you can be free for. Free from anything so that you can be free for God. Diba? Kaya nga, focus on Jesus. Pray that you may know the will of God. Detach yourself. Free from so that you can be free for. Naintindihan po ninyo? Free from. Ang hirap nung si Kristo naman talagang tinatanggap mo. Pero, nakatayo si Father dito. Biglang tumayo ang sa katabi niya lay minister. Sa kaliwa ka, sa kaliwa lay minister. Lumipat ka sa kanan. As if nakalimutan mo, si Kristo ang iyong tinatanggap. Di ba, no? Bakit? Pag lay minister ba nagbigay, nawawala si Kristo? Di ba, no? To be free from. Pag 23rd ng buwan, mayroon kami healing mass. Kasi kay Padre Pio, alam nyo,
Kukuha na ako ng ibang pare para may katulong ako. Sa akin pa rin nakapila. Kaya feeling ko, kaya hindi ko magaling eh. Ano pa? You are not free from, so that you can be free for. Di ba, no? Meron nga sa atin eh. Pag si Father ang nagmimisa, malaki ang hulog nyo. Pag ibang pare, hindi kayo naghuhulog. Naniniwala kayo doon? Oo. Maniwala kayo, totoo yun. Pag si Father ang nagmimisa, mataas ang koleksyon. Pag nilipat mo si Father, yung pumalit, bumababa ang koleksyon. Masyado tayong personality-oriented. Ano pa? We are not free from, so that we can be free for. Pagkumpisa lang bayan, noon nagkakamali ako. Pagkumpisa lang bayan, umuupo ako sa confessional sa loob. Yung iba, face to face. Yung mga pare, nag-face to face, kumakain na ng hapunan. Ako nandun pa. Lahat nakapila doon sa hindi nakikita. Di po ba, ano? As if, maalala ni Father ang kanilang mga kasalanan. Yung iba nga, pag nangungumpisan, sinasabi ang kasalanan ng asawa eh. Father, yung kasunod po mangungumpisal, asawa ko. Ang mga kasalanan niyan, ito. Wala kayong pakialam, sabi ko. Pati ba naman ang kasalanan ng asawa? Di po ba? Ang hirap nung ganun, no? We are too preoccupied about our own holiness. You must be free from, so that you can be free for. Di ba? May mga familiar na mukha ako nakikita dito. Mga taga dito ba ito? Hindi ah. Isa doon, no? Ngayon ko lang napansin. Anyway. Oo nga. Father, gumawa ka ng basket dyan. Huwag palalabasin itong mga ito, hindi naguhulog. Maliwanag po ba? And number 4, itong pinakamahirap, love thy neighbor. Love thy neighbor. Ano pa? Take note. Lent to be more meaningful is to concentrate on Christ, prayer as a humble dialogue, detachment, free from, so that you can free for. And number 4, last, love thy neighbor. That during Lent, you live the mystery of Jesus' passion, death, and resurrection, ultimately means practicing charity and concretely loving our neighbor. Huwag niyong kakalimutan ito. Huwag niyong kakalimutan. Ang alin? That at the end, we will be judged not how long is your prayer, not how many times you have fasted, not how much you have given. The goats and the sheep should be separated, and the sheep will go to heaven. Who are they? They are the one who feed the hungry. They are the one who have given drink to the thirsty. They are the one who clothe the naked, who welcome stranger,
who visit the sick, who visit those who are in prison. They are the one who bury the dead. Hello? Take note. Hindi nyo pwedeng sabihin, marami akong hindi kinain, Lord. Hindi. Did you welcome a stranger? Or you make a family of yours a stranger? Dahil hindi kayo magkakasundo sa pamilya, ang sarili mong kapatid nagiging estranghero sa bahay mo. Ano ibig ko sabihin? Pag dumadating sa bahay, ikaw nagsasabi, bakit naman yan nandito? Ano naman ginagawa niya? Diba? Sometimes we make our own family a stranger. Do you clothe the naked? Doon sa isang parokya, ano po? Pag ako ay bumibisita sa may sakit, doon sa squatter area, dadaanan mo yung mga sampayan, ano po? Sa tangkad kong ito, talagang pagkamisan, yung sinampay, talagang sumasampal sa mukha mo ano po? Ang hindi ko makalimutan, habang naglalakad na ganyan, sinampal ako ng napakalaking panty. Hindi ko makalimutan yun. Abay, tinignan ko talaga, pagkalaki naman ng panting ito. Wala nang garter. Iniisip ko, pansala na lang ng niyog Diba? Pag may ginata, hinomili ko yun. Ano ibig ko sabihin? Mahirap yung postura kang postura. Posturang-postura ka. Pero may kasama ka sa bahay na wala man lang may suot na maayos. Di ba? Bili tayo ng bago. Nakatambak. Na hindi nyo malang mabigyan yung mga lumang-luma na ang damit. Diba? Ano sabi ni Mother Teresa ng Calcutta? Pag masyado kang maraming tsinelas, sapatos, sandalyas sa iyong harapan, tandaan mo, mayroong naglalakad na yapak kasi ang kanyang pangyapak nasa iyo. If you have more than what you need, you are depriving someone of what they need. Take note. If you have more than what you need, you are depriving someone of what they need. So kung sobrang dami ang damit mo, may mga taong hubad dahil lang para sa kanila ay nasa iyo. What is the problem with enough? When is enough enough? The problem is enough is we define enough as a little more. The problem with enough is we define enough as a little more. Magkano bang kailangan mo? Pwede na ba yan? Konti pa. Konti pa. Ako po ninyo, God is giving us of what our need, not of what we want. So, if you have more, it doesn't mean you have to indulge with what you have. You are given by God to share to those who have none. To share with those who have none. Na-share ko ito dati. May nagdo-donate. Ano ba? Cheque. Pay to cash.
Kaya tinatanong ko, para po saan ito? Para sa iyo, Father. Oh, para sa akin. Oh. Tapos, sa hindi inaasang pagkakataon, mayroon akong kaibigan na na-hospital, ano po, patong-patong na yung kanyang bayarin sa hospital. Naalala ko yung cheque na nasa wallet ko, binigay ko sa kanya. Sabi ko, pay to cash naman yan. Pwede mo yung pangbayad. Ano po? After 1 month, tinawagan ako ng nagbigay. Bakit mo binigay sa iba? Para sa iyo yun. Di ba? Pag para sa akin, malaya ako na ibigay. Mahirap yung ibinigay nyo sa akin. Babantayan nyo pa ako. Diba? May mga magbibigay ng damit. Ano po? Sabi ko nga sa kanila, alam nyo, pag susuot ko lahat ng mga damit na binigay nyo, magmumukha akong Christmas tree. Hindi nyo man lang naisip na pari ako. Di po ba? Yung pari, yung mga damit na binibigay nyo, pang binata eh. Ha? Lalabas na nagbibinata ako. So, ano ginagawa ko? Pinamimigay ko sa mga seminarista. Pinamimigay ko. At minsan may okasyon kami sa seminaryo. Dumating siya. Nagtampo siya. Sabi niya, bakit mo binigay sa iba? Ang alin? Yung damit na bigay ko. Hindi mo nagustuhan? Binigay ko sa nangangailangan. Ako po ninyo. Pag nakatanggap kayo, at hindi nyo na naman kailangan, ipamigay nyo naman. Di po ba, no? Huwag puro kay Father. Marami ng damit si Father. Ha? Ang daming nangangailangan. Di po ba, no? Kaya maganda rin yung na-stroke ako eh. O, hindi ako mapilit kumain. Di po ba, no? Father, kain ka yan. Masarap yan ay bawal. Father, ito, ano mo, masarap ito, bawal. Di ba? Tapos na, Father, kain tayo, saan tayo kakain? Doon, masarap doon, ay, bawal. Di ba? Mabait din ang Diyos. Ano po? Mabait din ang Diyos. Again, my brothers and sisters, what do you think God is inviting you, or in what way God is inviting you to express your love to your neighbor? Sa palagay ninyo, ano po? In what way God is asking you to love your neighbor? Please begin at home. Begin at home. Sabi nga ng matatanda, alam mo, Father, kami, hindi namin alam kung ano kami sa bahay. Darating sila, aalis sila, hindi man lang sila magpapaalam kung saan sila magpupunta. Alam naman namin hindi na kami makakasama kasi kami matanda na. Pero gasino man lang nasabing, Nay, lalabas kami, kakain kami sa labas. Di ba? Di minsan, di ko sinabi, Father, sasama ako. Anong ibig ko sabihin? Anong hinihingi ng matanda? Respeto. Hindi naman kayo nagpapaalam. Ipaalam nyo lang. Naintindihan po ninyo? Magkaiba po yung nagpapaalam, asking permission, at nagpaalam just to inform. Ipaalam nyo lang. Those are simple act of love. Respect is an act of love. Di po ba, ano? Ipaalam. Ipaalam nyo lang. You don't have to do great things.
Diba? Mananabi ako, ha? Kung meron kay matandang magulang, nakasama niyo sa bahay, have you asked the question, ilang Pasko na lang sila? Hello? Have you asked the question, ilang Pasko na lang sila? O ikaw na lang tatanungin ko, sa palagay mo, ilang Pasko ka na lang? Ha? Feeling nyo marami pa? Konti na lang. Dumating tayong walang dala, aalis tayong walang dadalhin, hari nawa, makapag-iwan ka ng magandang ala-ala. Or, makapagpabaong ka ng magandang ala-ala. Maiksi lang ang buhay. What fasting will do if you cannot love your neighbor? What almsgiving will do if you cannot act? You cannot love your neighbor. Worse, prayer is nothing if you cannot love. Because prayer must move us to love. The product of prayer is not piety. The product of prayer is love. Love is the product of prayer. Ang tunay na marunong magdasal ay ang mga taong marunong magmahal. Alas 8:30 na. Diba? Diba? Pagmamahal yun. Alam ka namang, diba? Teresa of Avila said, true perfection consists in the love of God and of neighbor. And the more perfectly we observe these two commandments, the more perfect we shall be. My dear friends, my brothers and sisters, I hope may maalala kayo. Ano po? Ha? Concentrate on Jesus. Without Jesus, there's nothing to talk about. Make prayer a humble dialogue. Detach yourselves from so that you can be free for. And Lent must be a way of loving our neighbor. Amen? Amen. May tanong po ba? Pabuti naman. Allow me to pray for you. Let's spend few moments of silence. Be seated. And be aware of God's loving presence. Be aware that you are loved by God. Be aware that you are loved by God in spite of. And thank God for that love. There is nothing we can hide from God. God knows our sins. God knows our limitations. Nothing is hidden. And yet we are loved. There is nothing we can do that make God love us less. There is nothing we can do to make God love us more. Why? Because the love of God is complete. Welcome that love. The unconditional love of God through Jesus.
Let us pray. Ama naming mapagmahal, idinudulog ko sa iyo itong iyong mga anak. Ikaw ang tumawag sa kanila. Narito sila ng dahil sa inyo. Alam mo ang kanilang mga pagtawa at pagluha, mga kahinaan at kalakasan, mga kabiguan at tagumpay. Alam mo rin ang kanilang mga pangarap, hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi para sa kanilang mga mahal sa buhay. Hipuin mo ang bawat isa, Panginoon. Nawa po'y ingatan mo sila. Ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo silang pagkaluban ng